bawat habang ako'y naguguluhan, tulad ng hangin ako'y nawawala. Pait ng buhay akong tinatamaan, Lord, saan ako patutungo? Okay, good morning mga kapatid. At ngayon po ay araw ng Thursday, no? At ngayon po ay April 23, ngayong taong 2026. At sa atin pong pagpapatuloy ng ating daily devotion, tayo naman po ngayon ay tutungo sa aklat ng Zechariah, no? Chapter 14, verse 9. At pamagatan po natin itong The Only One Worship. At sa ating pong pagtungo at pagtalakay sa paksang ito, tayo po ay sasamahan ng aking partner para basahin po ang talata at pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa Zechariah 14 verse 9. Ang daigdig ay pamamahalaan ni Yahweh. Siya lamang at ang kanyang pangalan ang kikilalanin ng lahat. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil kayo ang tunay na hari sa buong mundo. Amen. At hawak ninyo ang lahat ng bagay. Inaamin ko po, Panginoon, na minsan ay gusto ko pa rin masunod ang sarili kong kagustuhan, Panginoon. Ngunit ngayong umaga, inaalay po namin sa inyo ang umagang ito. Inaalay po namin, inilalagay po namin kayo sa trono ng pinakamataas na kalalagyan, Panginoon. Ikaw po ang trono ng buhay namin. Ikaw po ang manguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Kayo na po ang bahala sa amin at kayo na po ang bahalang mag-guide sa bawat isa sa amin sa mangyayari ngayong maghapon na ito. Kami po ay humihingi ng gabay, Panginoon, sa aming mga pag-aaralan ngayong umaga at patuloy mo po kaming bigyan ng karunungan, Panginoon, ng knowledge at wisdom nang sa ganun ay lubusan namin itong maunawaan. Maraming salamat po, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Salamat sa pagkabasa ng salita. At sa ating pagtalakay nito, sabi nga po ay basahin ko ulit sa Amplified Version. Sabi po rito, and the Lord shall be king over all the earth. No? Sabi, in that day, the Lord shall be the only one. No? Meron doon footnote, worship. No? It's a past tense. No? And His name, the only one. No? Dito po sa ating pagtalakay, ang aklat po ng Zechariah ay isang prophetic book, no, o hula tungkol sa hinaharap. Si Prophet Zechariah po ay propeta noong panahon na bumalik ang mga Israelita, no, mula sa pagkakabihag para itayo muli ang templo, no. Ang chapter 14 po ay tinatawag na the day of the Lord o ang araw ng Panginoon. Ito po ay tumutukoy sa huling panahon o end times at sa millennial reign ng ating Panginoong Hesus. Yan po ang direktang pinatutungkulan ng talatang ito. Sinasabi dito na darating ang panahon na magtatapos na ang lahat ng gulo, away, at iba pang paniniwala at magkakaroon na ng iisang pamamahala at iisa, no? Yung iisang pagsamba sa buong mundo, no? At dito po ay papasok yung ating mga naririnig at madalas na narinig, no, na bakit ba masyadong ganyan, no? Ano man ang reliyon mo,
iisa lang naman ang sinasamba nating Diyos, di ba? Okay, hindi po ito biblical at hindi po ito totoo. Tandaan po natin, sa unang utos ng ating Panginoon Diyos, sa 10 utos, sabi po doon, basahin natin, Exodus chapter 20 verse 3, ano po? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Amen. Diyan po sa ating pagtalakay na yan, mapapansin natin, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, sabi ng Panginoon, di ba? O sabi ni Yahweh, bukod sa akin. No? Dito, mapapansin natin na sa panahong yon ay ibig sabihin ay meron pong talagang ibang mga Diyos na sinasamba ang ibang tao. Mga Diyos-Diyosan, ribulto, o mga paniniwala na gawa lamang ng kamay at imahinasyon ng tao. Hindi sila iisa. Kaya mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos na sambahin ang mga ito. Sa panahon ngayon, ang daming choices, daming sinasamba, daming iniidolo. Pero ang salita ng Diyos ngayon ay nagbibigay sa atin ng sigurado at tiyak na katotohanan. Sabi nga, biblical. Sinasabi nga po ni Propeta Sekaraya na darating ang araw at iyan ay malapit na. No, isa lang daw po maghahari. Isa lang ang pipitaganin. No, at isa lang din ang sasambahin. Hindi po ito tungkol sa ibang Diyos-Diyosan, kundi tungkol sa tunay na Diyos. Ang Godhead o Trinity. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Espiritu Santo. Sabi nga, naiisa ang essence at kapangyarihan. Sabi po dito sa ating binasang talata, the Lord shall be king over all the earth. Ang salitang king o hari ay nangangahulugang may soberanya, may kapangyarihan, may lakas, may authority, o sabi nga, absolute authority ang ating Panginoon. Hindi lang po siya hari ng mga Kristiyano, hindi lang po siya hari ng mga Israel, kundi hari po siya ng buong sanlibutan. Sa kasalukuyang panahon po, marami pa pong nagre-rebelde, no? Sabi nga, marami pang ayaw sumunod, marami pang matigas ang ulo. Pero darating ang araw na bawat tuhod ay luluhod at bawat dila ay magpapahayag na siya ay ang Panginoon. Di ba sabi nga po sa atin ng Philippians chapter 2 verse 10 to 11, no? Ano po sabi doon? Philippians 2. Sa ganon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa ilalim ng lupa, at nasa lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Amen. Mapapansin po natin, iba ang kalalagyan, ano? Even kahit nung mga nasa ilalim ng lupa, sasamba rin sa Kanya. Pero iba na yung kalalagyan nila. Ibig sabihin, maaaring hindi sila ligtas, pero sasamba pa rin sila kahit nandun na sila. At nakakalungkot nga lang po nun, may paghuhukom na. Kumbagang sa ating salita ay nakapanghihinayang. Dahil nga po, iba-iba ang kalalagyan. At dito po sa talatang ito po ay upang ganap, no? Na kilalanin natin, no? O kilalanin ng lahat, maging sa langit, maging sa lupa, maging sa ilalim ng lupa, na si Jesus ang tunay na Panginoon at may hawak ng lahat ng kapangyarihan. Kaya nga mga kapatid, this is the day na sinasabi sa atin ng Panginoon na bumalik tayo sa Panginoon. Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas. Tanggapin natin si Jesus. Maniwala tayo sa Diyos Ama, Diyos Anak at Banal na Espiritu Santo. Dahil sabi nga doon sa susunod na talata, in that day, the Lord shall be the only one worship. At dito, ito pong doktrina ito na sinasabi ng Trinity o ang Trinidad, sinasabi po dito na isa lang ang Diyos. No? Monotheism, walang iba, walang katumbas.
Bakit po sinasabi nating Godhead kung iisa ang Diyos, no? O Trinity? Dahil ang Ama ay Diyos, ang Anak o ating Panginoong Hesus ay Diyos, at ang Espiritu Santo ay Diyos. Hindi po sila tatlong magkakaibang Diyos, kundi isa silang Diyos sa tatlong persona na may iisang kalikasan, kapangyarihan at kalwalatian. O ibig sabihin, iisa ang katauhan nila, pero magkakaiba ang katawagan o relasyon. Kaya sa verse na ito, malinaw ang katotohanan. Walang ibang pwedeng sambahin. Sabi nga po, lahat ng idolo, ribulto, at mga paniwalang hindi kumikilala sa Godhead o sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Banal na Espiritu o yung Trinity na sinasabi ay hindi tumatanggap. Dito ay hindi po tunay na Diyos. Lalo na po yung hindi tumatanggap sa ating Panginoong Hesus bilang ganap na Diyos at tanging tagapagligtas. Tandaan po natin, may babala dito. Sabi nga, darating ang panahon, sila ay babagsak at mawawala. Sabi nga po sa atin, di ba sa 1 Corinthians chapter 8, verse 6, ano po sabi doon? Subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Hesukristo, at sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. Amen. That is amazing grace ng pagkaunawa sa Trinity o yung Godhead. At dito po yung sinasabing how we worship Him. At dito sinasabi nga, and His name, the only one. Ang name ay sumisimbolo sa kanyang karakter at identity. Sabi nga po sa atin sa Acts chapter 4, verse 12, no? Sabi po doon, Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Amen. Pakalinaw po nun, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na pwedeng ikaligtas ng tao, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin sa uling araw, mawawala ang lahat ng ibang pangalan. Ang pangalang Hesus na lang ang kikilalanin, ang pakikinggan at didinggin ng lahat. Paano naman po natin malalaman kung tunay ang ating sinasambang Diyos? Una, kumikilala po sa Godhead at Trinity. Ayon po dito sa ating pag-aaral ngayon, ang tunay na Diyos ay ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Sabi nga sa atin ng 1 John 5, no? Verse 7, ano po sabi doon? Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at ang tatlong ito ay nagkakaisa. Amen. 1 John 5:7. Okay. 5:7. Sa ibang translation, sabi po niya, sapagkat may tatlo na nagpapatotoo, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo, at ang tatlong ito ay iisa. Naho, kung ang itinuturo ay si Jesus ay tao lang, o hindi tatlo ang persona, hindi po yun ang Diyos ng Biblia. Si Jesus ay ganap na Diyos at tagapagligtas. Ang tunay na Diyos ay nagpadala ng kanyang anak para mamatay at mabuhay ulit para sa atin. Sabi nga po sa atin ng Romans 5 verse 8, Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Amen. Ayan po. Sabi nga ay, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sapagkat noong tayo makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Mga kapatid, napakahalaga po ang ginawa ng ating Panginoon, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Banal na Espiritu sa ating buhay na wag po nating sayangin. O ipawalang bahala. Maring sabihin natin, bata pa naman ako, bukas na lang. Tandaan po natin, wala pong makapagsasabi na bukas ay
magagawa natin ang anumang naiisip natin at pinagagawa sa atin ngayong araw na ito ng Panginoon Diyos. Kaya nga mga kapatid, isang paalala sa atin, huwag na tayong mag-antay, huwag na tayong mag-atubili. Saliksikin natin ang Biblia, buksan natin, at pilitin natin na mangusap ang Diyos. Panalangin natin na mangusap siya sa atin. Dahil ngayong araw na ito ay ipinaalala na ang Diyos na ito ay malapit nang dumating. At kailangan natin siyang tanggapin. Kaya nga, si Apostol Pablo ay nagpaalala rin po dyan. Sabi nga sa 1 Corinthians 15, no? Verse 3 and 4. Sabi nga po niya doon, di ba? Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan at tinanggap ko rin si Kristo, namatay dahil sa mga kasalanan, bilang katuparan ng sinasabi ng kasulatan. 4. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Amen. No, imagine natin si Paul, isa po siyang scribe, no, alam niya yung patas, alam niya yung pag-aaral, and yet, naging persecutionist siya ng mga apostle. And kala niya, kilala niya na yung Diyos. Pero, hindi pala. No? Kaya nung nakilala niya ang Panginoon Diyos, sumunod siya sa Panginoon. Mga kapatid, walang kaligtasan kung hindi natin tatanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang ating personal na tagapagligtas. Ano man ang iyong reliyon, mga kapatid, ito po yung sinasabi ng Biblia. At ito ay isang paalala na nagmumula sa ating Panginoon. Ang paalala na may pagmamahal upang buksan natin ang ating isipan, ang ating puso. Tayo nga ba ay may totoong relasyon sa ating Panginoon Diyos? Tayo ba ay totoong sumusunod sa ating Panginoon Diyos? O baka sinusunod lang natin ang sistema na ating nakamulatan? Patid, ito isang paggising upang ang mga tao, upang lahat tayo ay hindi mapahamak. Isang paggising na ninanais ng Panginoon na ating bigyan ng pansin, bigyan natin ng pagkaunawa. Sabi nga doon sa ating unang nabasa, di ba? Sa Acts 4, verse 12, sabi doon, walang kaligtasan sa sino mang iba pa, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao kung saan tayo ay dapat maligtas. There's only one way. And that name is our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, kailangan po nating sumunod sa kanyang salita at sa kanyang mga utos. Sabi nga niya doon sa John 14 verse 15, di ba? Sabi po doon, Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Amen. Yan po sabi ng ating Panginoon Jesus. Kung ako inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dahil ang tunay na pagsamba ay hindi lang sa labi, kundi may kasamang pagsunod at banal na pamumuhay. Yan po yung panawagan sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo, bilang naglalayon, siguro wala naman po dito na ayaw na sabihin natin, wala naman siguro dito na magnanais na mapunta sa impyerno, di ba? Right? Tanungin natin kasi impyerno is even kahit si Satan takot doon eh. No? Sabihin nun, kung gusto mong pumunta sa impyerno, ay mas matapang ka pa kay, sabihin nun, masigit ka pa kay Satanas. No? Parang ganon. Wala naman po sigurong ganon. Dahil even kahit si Satanas nga po ay takot sa impyerno. Kaya nga mga kapatid, bilang aplikasyon natin sa aral na ito po'y paalala sa ating lahat na dapat wala po tayong ibang dapat sambahin. Sambahin po natin ang tunay na Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Huwag na huwag po tayo magpaloko o magpadaya
no, sa mga idea na okay lang kahit ano at iisa lang naman ang Diyos. Alisin na po natin yan sa isipan natin. Hindi po totoo yun. Dahil siya lang po ang dapat na nasa throne ng puso natin. Ilagay po natin sa trono ng mga puso natin ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Banal na Espiritu. At ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ang gamitin natin. Kapag nananalangin tayo, kapag gumagawa po tayo ng desisyon, kapag lumalaban po tayo sa problema, no, lagi po nating sambitin yun sa pangalan ni Jesus. At dyan po tayo kumapit. Wala na pong ibang pangalan na may kapangyarihan. Siya lang. Ilagay natin sa ating mga puso. At tayo maging handang maging saksi. Alamin po natin na siya lang ang totoo. Kaya ipagmalaki natin siya. Pagmalaki natin ang Diyos. Sabihin natin sa iba, walang iba. Si Lord Jesus lang ang Diyos at ating tagapagligtas. Kaya mga kapatid sa akin pagtatapos, no, sa dami ng paniniwala at reliyon sa mundong ito, huwag tayong malito. Ang salita ng Diyos ay malinaw. Isa lang ang tunay na Diyos at siya ay ang Godhead. Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo. Huwag tayong makontento sa kung ano lang ang nakasanayan natin o kung ano lang ang gusto nating marinig. Mga kapatid, hanapin at kilalanin po natin ang katotohanan dahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Tandaan, sa uling araw, lahat tayo ay luluhod at lahat tayo ay magpapakilala. Kaya habang may panahon pa, siguraduhin natin ang Diyos na ang ating sinasamba at sinusunod ay ang tunay na Diyos ng Biblia. Siya lang ang Diyos. Siya lang ang dapat sambahin. At siya lang ang mananatili magpakailanman. Purihin natin, Panginoon Diyos, mga kapatid, at ngayon tayo po ay tutungo sa Venice Reflection. God's morning, mga kapatid. Dito po ay ipinapaalala sa atin ng ating napag-aralan ngayon dito sa Zechariah 14:9 na ang Diyos ang tanging hari sa buong mundo at walang makakapantay sa Kanya. Kaya dapat siya lamang ang ating sambahin at unahin natin siya sa lahat ng bagay. Kahit magulo at magkakaiba ang paniniwala ng bawat isa sa atin o sa bawat isa sa buong mundo, may pag-asa tayo dahil darating ang panahon na siya lamang ang kikilalanin at magkahari ng may kapayapaan. Kaya ngayon pa lang ay hayaan natin siya ang magkontrol at masunod sa ating buhay sa mga desisyon natin sa buhay dahil siya ang tunay at makapangyarihan na Diyos. Naunawaan ko po na si Lord ang tunay na boss at hari ng buhay ko. Kaya sa bawat desisyon ay itatanong ko muna or itanong muna natin sa Kanya kung ang kalooban ba ng ating Panginoon ang ating susundin o sa sarili lang nating kalooban. Sana po ay kalooban ng ating Panginoon ang ating sundin at unahin sa lahat. Hindi ako matatakot sa anumang problema na dadating sa akin dahil alam kong hawak niya ang buhay ko at siya ang nasusunod sa buhay ko. At sikapin ko din na ipakita ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng mabubuting asal at pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa iba. Kaya po, dito ay alam natin na ang Panginoon ang siyang naghahari siyang nasusunod sa buhay ng bawat isa sa atin. So, yun lamang po. Maraming salamat po. And God bless. Amen. Amen. Praise God. At ngayon naman po tayo tutungo sa ating mga kapatid via online. Katuwang din po natin, no, sa ating daily devotion ito. No? Hindi ba sila nagsasalita? Subalit, sila po ay kasama rin po natin. Sabihin, kabilang din po, no, mga taong ito sa ating daily devotion na ito. No? Kasi nga po ang church ay a group of people who believes in Christ. Kaya nga sa ating pagdiriwang na ito, nais ko din naman pong i-acknowledge, no, ang attendance ng mga taong ito.
na patuloy na nagtsatsaga, patuloy na nakikidalo, nakikibahagi, sabi nga sa ating pagsasalo-salo. Ganon din sa mga kapatid natin na late watching, sabi nga, di ba? Dahil patuloy pa rin po sila na nakikinig at nakikisalo sa pagdiriwang na ito na ating ginagawa para sa kapurihan ng ating Panginoon Diyos at para sa atin na nagbibigay sa atin ng lakas. At ngayon po ay gusto ko pong i-acknowledge ang ating mga kapatid na ito from Makati City, atin pong batiin ang Rianzares family, yan, sa pangunguna ni Sister Babes, Siyempre, pagbati rin natin sa buong pamilya. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, Sister Babe Rianzares from Makati City at from Dolores, Quezon, kasama rin po natin ang ating si Nanay Remy Alinea na kasama rin po namin kagabi sa Bible study, At purihin ang Panginoon Diyos sa pagbati sa iyong buong pamilya. Yan, kasama rin po natin ang ating kapatid from Santo Niño. Lagi na rin po natin nakakasama si Nanay Josie. Isang mapagpalang umaga po, at sa inyong buong pamilya. Ganun din po sa ating kapatid from Barangay San Ignacio. Kasama rin po natin si Brother Rafael Freyo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong buong pamilya at angkan, At ganun din po sa ating kapatid from Pampanga. Nabati natin si Ate Cindy Mercado. Yan, isang mapagpalang umaga. Ingat kayo dyan, Okay, at from Cotabato City, pagbati natin sa aking magandang pinsan, pagbati natin kay Ate Judith Brigule Chua, pagbati natin sa lahat dyan, sa Brigule Chua, Untalantan, at syempre Getgano family. Sa mapagpalang umaga sa ating lahat dyan. At pagbati rin natin from Bulacan, Chaong, sa pangunguna ni Kuya Chris Artillaga, isang mapagpalang umaga. At syempre, batiin na rin natin iba nating mga kapatid dyan. Si Nay Mata, si Nay Gori, at si Nay Lina, at sa lahat dyan. Sa Silang, Artillaga, Malasmas, Benaluz family. Yan, isang mapagpalang umaga po dyan sa Bulacan, Chaong. At from Dolores, Quezon, kasama rin po natin si Tatay Victor at pagbati rin po natin dyan kay Nanay Tisi. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, diyan at sa inyong buong angkan. Yan. At pagbati rin po natin sa ating kapatid, it's a privilege na tayo napanood ngayon at kasama natin si Dr. John Fernando Reyes, isang kapatid natin in Christ, from hindi ko alam kung nasa US to o kung saan lugar ngayon nandito ito. Kung nasa Dubai ba, Sharjah, Yan, si Dr. John Fernando Reyes, Prof, isang professor ng UP, isang karangalan po, Prof at Doktor, na kayo po ay makasama namin dito. Yan, ating isa sa mga kaibigan, kapatid sa Panginoon at isang masasabi nating isang magaling na profesor. Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo, Doktor, John Fernando Reyes, at sa iyong buong pamilya. Hopefully magkita tayo, At kailan ba bakasyon mo? Anyway, sige bro, isang mapagpalang umaga sa iyo. At pagbati rin natin from Liliw, Laguna, kasama po natin ang Arosena family, Yan, sa pangunguna po ni Nay Edna Arosena. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, at pagbati sa inyong buong pamilya. Yan, isang mapagpalang umaga. At ganoon din po si Nay Winnie Patual from Abilia Escudero, Yan, patuloy na kagalingan sa inyo, Nay Winnie, At sa inyong buong pamilya, dyan kay Ate Lisel, Dalangin, at buong pamilya po ninyo dyan sa Villa Escudero. At kasama rin natin ang Artillaga Andal family sa pangunguna ni Pastora Pe, sa mapagpalang umaga po sa inyo. Yan.
Purihin ating Panginoon Diyos, no ho? At pagbati sa inyong buong pamilya dyan sa South, Meadows at sa anumang lupalop ng daigdig, no? Yan sa Canada, sa saan man, no ho? Buong pamilya po ninyo sa mapagpalang umaga po. Yan. At kasama rin po natin ang ating kapatid mula po sa Carmelite, no? Barangay Concepcion. Yan, kasama natin ating kumpare, kaibigan, partners sa negosyo. Yan, kasama po natin ang Tanyo family. Yan, at pagbati natin yan kay Brother Arthur, kumparing Arthur at kumparing Carmeline, no, na laging nakikinig at syempre sa kanilang mga magagandang anak, kay Pau at kay Jubin, at ganoon din sa aming inaanak na si Tyrone at kay Janessa. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan na lagi ding nakikinig. Ano ho. Yan. At from Santa Rosa, Laguna naman po tayo. Yan, kasama po natin ang aking magandang nanay, Corazon Getgano Mercado, sa mapagpalang umaga po sa inyo. At pagbati ko rin sa aking anak na si Casey na nandyan at sa aking anak na si Kyle na nasa Batangas. At ganoon din sa aking kapatid na si Caroline na nasa Santa Rosa, Laguna at ang kanyang mga anak. No? Sa mapagpalang umaga, God's morning sa ating lahat dyan. Okay? So, yan po. At yan po tayo magtatapos at purihin natin ang ating Panginoon Diyos. At sa ating po pagtatapos nawa, tayo ay napagpala ng ating ating pinag-aralan ngayon. At nawa, ito po ay magsilbing kalakasan sa buhay natin. Sabi nga, anumang bagay ay pilitin natin na unawain sa pamamagitan ng ating pagsaliksik ng salita ng Panginoon Diyos. Hindi lang tayo basta maniwala, kundi saliksikin po natin ano nga ba ang tunay na sinasabi ng Biblia. Kaya mga kapatid, sa ating pagtatapos na ito, tayo po ay magtatapos sa pamamagitan ng pananalangin at tayo po ay patuloy na pagkalooban ng ating Panginoon Diyos ng kalinawan at sa ating landas na ito, tayo ay kanyang gabayan. Ngayon, tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, banal na Espiritu at aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat dahil ang iyong banal na Espiritu ay siyang patuloy na nangungusap that no one can stop you, O Lord. Salamat dahil ang iyong presensya ay patuloy na nangingibabaw at patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas sa katulad ng aming pagbabahagi ng salitang ito. Wala pong makapangyayari sa mundong ito na hindi mo ipapahintulot. Kaya sa mga oras na ito, ipinahintulot mo na malaman namin ang katotohanan ito. Nawa ito ay magbigay ng lakas at patnubay sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na unawain ito at sundin ang iyong kalooban. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na may pagsunod at patuloy na pag-ibig at patuloy, Panginoon, na pusong, Panginoon, na dalisay upang kami ay makasunod ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na siyang patuloy na nagmamahal at nagliligtas sa bawat isa sa amin. Gamitin mo po ang bawat isa ayon na yun sa iyong kalooban, Panginoon. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kagalingan, sa iyong probisyon at patuloy, Panginoon, na intervention sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy ka, Panginoon, na mangusap. Patuloy ka, Panginoon, na magbigay ng lakas. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang aming kinabubuhay, ang aming kalusugan, ang aming pamilya, ang aming mga gawain, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng patuloy na direksyon. Mangusap ka sa bawat aming gagawin, O Lord, sa isip, sa salita, Panginoon, at sa aming gawa. Patuloy ka mangibabaw, Panginoon. Makita, Panginoon, ang iyong kaniningan at makita, Panginoon, ang liwanag na nagmumula sa iyo. Again, O Lord, we thank you and we praise you. And this I pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And this I pray in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Buhay na kasama siya. Yung mga araw, ikaw ang aming pag-asa.
langit na bayan, sama-sama. O Diyos, ang iyong kaharian ay darating. Huling mga araw, ikaw ang aming pag-asa. Sa langit na bayan, sama-sama. O Diyos, ang iyong kaharian ay darating.